Dalawang magkaibang estilo ang nagbanggaan dito, pagpapakita ng eksena at direktang pang-iinsulto. Susubukan nating unahin ang bawat sandali. Maghahati ang video sa maikling komentaryo at eksaktong playback ng mga piniling linya. Tutukuyin natin ang mga scheme, visual, rebuttal at kung bakit tumama o hindi ang bawat bar. Tandaan na ang live delivery at crowd reaction ang malaking bahagi ng epekto, kaya may ilang bahagi na medyo may alinlangan. Sa unang round, pumosisyon si Basilio sa isang nakakatakot at dehumanizing na tono na umaasa sa listahan ng shock moments at crowd bait, habang si Zaito naman ay mas tumaya sa matitingkad na visual insults at atake sa kredibilidad at status. Dito sinara ni Basilio ang isang paikot-ikot na imahe. Kahit walang bagyo, babahain ka ng laway ko, malulunod ko sa lalim ko, kahit gamitan mo pa ako ng mula snorkel na ang uso mo. Time na ako. Nagbibigay ito ng malinaw na payoff sa tubig tapido laway motif at pinupunto kung paano niya pinaiikot ang eksena para iangat ang momentum. Ang tagumpay nito ay nakadepende sa delivery at reaksyon ng crowd. Isang simpleng imitation na ginawang insulto sa pangalan. Sabi ng batang bulol, pa ito, pa ito, pa ito, pa ito. Epektibo bilang crowd bait. Ginamit ang mispronunciation ng bata para pahinain ang persona ng kalaban at gawing ulit-ulit ang punch sa utak ng audience. Pumasok ang isang mahabang listahan ng grotesque images. Pero ikaw, Zaito, hindi ka pwede sa Pinoy henyo. Bawal doon ng mga bobo. May drug test doon, Zaito. At higit sa lahat, walang Pinoy na impacto. Isa kang impacto ayon sa kwento. Di umano, yung ina mo raw, ginangbang at pinilahan daw ng kambing, kalabaw, panikay, bubulay, kabayo, chonggo, diablo, demonyo, insekto, engkanto, impacto at kung ano-anong uri ng halimaw. Ito ang klasiko niyang shock catalog na umaasa sa ritmo at escalation. Malakas kung maayos ang cadence, pero sa transcript limitado ang seguridad, bakit delivery dependent ang impact. Tumayo ang call and response na bahagi bilang stigma attack. Teka, agat ba yan? Ba't nakaganyan? Anong klase kang nilalang? Tao ba to? Hindi, hindi. Hayop ba to? Pwede, pwede. Impacto ba to? Oo, oo. Impacto ba to? Na-addict sa ba to? Oo, 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 oo. Ginamit niya ang repetisyon para gawing cultural stigma ang kalaban paratang sa paggamit ng bato at impacto. At ito ang nagbuo ng crowd momentum kapag pinagsabay ang reaksyon. May maliit na talinghaga ukol sa amoy na nagdagdag ng texture. At amoy sukang amihan ka lang. May toyong habagat ang nakatapat mo. Kahit Nagbigay ito ng lokal na metaphor na medyo mas pinong insulto kaysa simpleng bastos at nagdagdag ng variety sa buong atake. Ngayon naman ang sagot ni Zaito na tumatama sa status. Tapos naubos na laos ngayon sa flip-top kapipila? Simple pero epektibong status demotion. Inilalagay niya ang kalaban bilang naghahanap-hanap ng relevance sa platform at ito ay malinaw na credibility shot. Isang matalim na visual simile tungkol sa itsura. Dalawang matang malabo nagsarado. Sakto! Parang pinalo ka ng dalawang higante yung poste ng Meralco. Malinaw at madaling i-visualize ang pagsasabing parang nasaktan ng poste ang mga mata ay isang mabilis na appearance job na tumatatak. Isang anecdotal setup na nag-flip sa karakter ng kalaban. Sa kanto may nagkwento, gulpi saradong kamukha mo. Anong kaso? Nang boboso. Dito may paratang isang akusasyon sa battle na ginagamit para pawalang hiyahin ang victim image. Kapag naniwala ang crowd, malakas ang epekto. Simpleng crowd bait na nagtutulak ng side-taking. Sila bogi sa amin! Oh, alam ko naman nyo, alam ko na. Madaling tool para i-secure ang audience. Pinipilit nitong ipahayag na alam na niyurang sino ang nanalo at mataas ang epekto kapag sumabay ang crowd. Isang bagong grotesque visual mula kay Zaito. Ikaw yung taong mukhang asong galing sa similya ng kabayong may trangkaso. ang temano. Direkta at visceral ang imahe. Straightforward ang layunin.
gisingin ang disgust reaction ng audience at ibaba ang kredibilidad sa hitsura. Verdict, Basilio. Malinaw na panalo sa round 1. Margin clear. Bakit? Bumuo siya ng iisang coherent, horror, dehumanizing motif at maraming linya ang naka-payoff sa crowd, lalo na ang spit/drowning snorkel close. Habang si Zaito ay mas tumaya sa matitinding visual at status blows na praktikal ang dating. Maraming sandali ni Basilio ang nakadepende sa delivery at crowd energy, kaya may medium confidence sa opinyong ito. Sa ikalawang round, mas nakastruktura si Basilio. Isang fake trophy expose, isang menu gag na naghahambing ng output sa dumi, at isang personal anecdote. Si Zaito naman ay nagbigay ng mabilis at madalas bastos na mga palo, ngunit may flubs at filler. Sinimulan ni Basilio sa photo trophy setup. Pasok mo? Tangina mo, ang pangit-pangit mong yabang-yabang mo? Nagpakuha pa ng litrato at video sa harap mismo ng tindahan ng tropeyo sa rekto. Tapos magyayabang mo? Na napanalunan mo? Sa rap contest sa barangay nyo? Putang ina mo, ikaw na best rapper. Pero ano nakalagay sa tuktok ng trophy ni Saito? Basketball player. Bakit MVP ka ba? Ha? Sagot! Oo, MVP ka. Mabahong basketballistang panot. Itinakda nito ang premise para i-undermine ang brag ng kalaban. Malinaw na sign na mag-follow ang reveal na magpapababa sa kredibilidad niya. Dumating ang menu gag na umaatake sa output ng kalaban. Dugyot! Mega na ka pa magtayo ng restaurant? Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Lugi! Paano yung menu? Nilagang tae, pritong tae, tortang tae, lahat ng klase, ng putahe, basta tae, eat all you can, 20! Isang madaling ma-memorize at repetitive na sting. Tinutukoy ang trabaho ng kalaban bilang literal na basura at idinadala ang punch sa audience sa anyong commercial joke. May twist na nagpapasagot sa pananagutan ng kalaban. At hindi ko lubos maisip kung bakit ultimo ba naman doon sa mga aksidenteng malalagim, sa mga kalsadang madidilim, sa pagkahulog sa bangin. Ikaw putang ina ka, ikaw pala ang tunay na salarin. Hindi yung mga pusang itim. Creative ang ideya na pag-iimbestigahan ang mga aksidente at ang kalaban ang sisihin. Pero may ambiguity sa transcript, kaya medyo hindi sigurado ang eksaktong wording ng payoff. Lumipat sa mas personal na anekdota si Basilio. Balasubas na ungas, huwag ka maangas, baka mabangas. Yang mukhang hinira mo sa aso mo. Baka akala mo nakakalimutan ko na yung atraso mo. Ako, ano ba atraso ko sa'yo? Bakit mo pinagtangkaan ang buhay ko? Oo, tangina mo, kukwento ko. Gusto yung real talk? Seryoso, seryoso. Nung nakaraang 25, galing ako sa gig, pagod na pagod ako. Pag-uwi ko sa bahay, nakatulog ako. Bigla tong pumasok! Bigla tong pumasok sa panaginip ko! Muntik na akong pangungutin! Nagbibigay ng emotional weight ang maikling kwento mula sa biro papunta sa seryosong personal na birtud. Kung maayos ang delivery, nagiging matibay itong closing sting. Ipinagtibay niya ulit ang puro tae motif. Mega na ka pa magtayo ng restaurant? Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Lugi! Paano yung menu? Nilagang tae, pritong tae, tortang tae, lahat ng klase, ng putahe, basta tae, eat all you can, 20! Leche, sa lahat ng laban mo wala kang sinabi, puro tae. Kadiri ka? Yucks! Ews! Reinforcement technique ito. Inuulit ang central gag para tumimo sa audience at gawing chantable ang insulto. Bumalik sa trophy expose na may diretsong accusation. Pasok mo? Tangina mo, ang pangit-pangit mong yabang-yabang mo? Nagpakuha pa ng litrato at video sa harap mismo ng tindahan ng tropeyo sa rekto. Tapos Ginagamit ang recto reference para ibaba ang kredibilidad. Maalala ng crowd kung saan nagmumula ang cheap trophies. At ito ay malinaw na undermining move. Sagot ni Zaito na bastos at shocking sa imahe. Mukha kang pekpek na nalaglag. Primarily shock value ito. Mababang subtlety. Pero mabilis tumatagos at nakakakuha ng immediate reaction kapag sharp ang delivery.
May isang embarrassing visual accusation kay Zaito. Nakita kita hinahawakan mo yung pet mo sinusundot. Ito ay isang paratang sa battle, isang imaheng nakahahiyang inilalarawan para pahinain ang karakter ng kalaban. Malakas sa live, ngunit nangangailangan ng crowd buy-in. Isang direktang jab tungkol sa hygiene. Kung bababuyin kita tanda, masyado na yata nakakalungkot. Si Basilio, tatanungin kita, isang tanong, isang sagot. Oo, hindi lang isasagot mo. Yes. Hindi ka ba naliligo? Maybe. Basilio, malawak na karunungan mo, ilalaban mo sa harap-harapan ng maraming tao. Magmumukha ka lang gago. Kaya ito, pakinggan mo. Madaling maintindihan at mabilis kumukuha ng reaction. Typical na short, lowbrow hit na ginagamit ni Zaito para putulin ang flow ng kalaban. Sinubukan ni Zaito na i-undercut ang lyrical cred ng kalaban. Yung mga bara mo isagad. Simple at tuwirang atake sa craft. Sinasabi niyang exhausted na ang mga bars ng kalaban, mabilis itong pumapasok pero kulang sa finesse. Verdict: Basilio, malinaw na panalo sa round 2. Margin clear. Bakit? Mas nakaayos ang mga setups at payoffs niya. Fake trophy reveal, eat all you can menu, at ang personal anecdote kumpara sa hamon ni Zaito na puro one-liners at ilang flub. Dahil kulang ang ebidensya ng delivery sa transcript, may medium confidence sa paghusga na ito. Ang huling round ay mas pinagtagisan. Nagpatuloy si Basilio sa hygiene sa appearance arc at nakakuha ng tidy rebuttal at isang bars chocolate pun, habang si Zaito naman ay tumugon ng mas malalawak na surreal Encanto imagery, isang matinding shock punch at isang museum title closing payoff. Nagsimula si Basilio sa smart na wordplay tungkol sa bars. Judas, wala ka nang ligtas. Kahit ikaw pa si Zaitong bastardong parang presong humuhulas, wala ka nang takas. Nagnininga sa mga bara kong tumunaw sa mga bara mong chocolate bars. At Compact at malinis ang doble kahulugan. Isang technical na sandali na malinaw ang punto at madaling depensahan sa papel. Isang tidy rebuttal ang sumunod tungkol sa memory enhancer. Ato, matanda na ako. Pero mas mukha ka pa matanda sa akin. Hindi lang sa itsura, pati sa pag-iisip. Ubod ka ng ulyanin! Pagmamalaki mo pa sa akin na may memory enhancer ka at effective talaga. Noon tinanong ko ano brand name ng memory enhancer niya. Eto sagot niya. Teka, nakalimutan ko na. Ang irony dito ang tumutulong. Ginamit niya ang sariling aligasyon ng kalaban para bumalik at i-expose ang kontradiksyon at ito ay malinaw at direktang tumama. Tinapos niya ang social isolation arc sa isang blunt payoff. Hindi mo ba napupuna? Lahat ng malalapit sa'yo, lumalayo na. Ang baho mo kasi, tangina ka, maligo ka! Napaka-straightforward. Sinagot niya kung bakit layo ang mga tao, hygiene, at dahil mababa ang komplikasyon, mataas ang potential crowd impact kapag may emphasis. Isang dismissive closer para pigilan ang banta ng kalaban. Kahit ikaw pa si Zaitong bastardong parang presong humuhulas, wala ka ng takas. Nagnininga sa mga bara kong tumunaw sa mga bara mong chocolate bars. At ang plano mo, nailibing ako, nako, suntok sa Mars! Ano Superman? Superman? Tantana? Pinapababa nito ang plano ng kalaban gamit ang madaling maintindihang simile. Suntok sa Mars, mabisa bilang rhetorical flourish kung maayos ang timing. Inilatag niya ang dahilan kung bakit lumalayo ang mga tao. Hindi mo ba napupuna? Lahat ng malalapit sa'yo, lumalayo na. Simpleng structural setup ito na nagbigay daan sa maligo ka payoff at gumana bilang malinaw na narrative thread. Sinalubong ni Zaito ang ideya ng pagiging kawit sa isang exhibit. Gusto mo personalan? Wag na, baka magalit ka pa. At kung sa akala mo, sisikat ka pagkatapos ng laban natin na to, siguro, papahirang kita ng barnes tapos dudonate ko sa museo. Lalagyan ko ng titulong hindi pwedeng agawin ng iba. Ang rebulto ng kauna-unahang rapper na tanga, Basilio. Peace! Isang malinaw na closing twist.
ginawang permanente ang kahihiyan sa pamamagitan ng pagtitiyak ng pamagat sa rebulto, memorable na legacy deflation. Sinimula ni Zaito ang museum metaphor bago ang title punch. Gusto mo personalan? Wag na, baka magalit ka pa. At kung sa akala mo, sisikat ka pagkatapos ng laban natin na to, siguro, papahirang kita ng barnes tapos dudonate ko sa museo. Lalagyan ko ng titulong hindi pwedeng agawin ng iba. Ang rebulto ng kauna-unahang rapper na tanga, Basilio. Peace! Maganda ang konstruksyon ng scheme. Iniiwan niya ang impresyon na hindi papalakasin ang bendisyon ng kalaban, bagkus ay itatabi siya bilang exhibit. May konting ambiguity sa transcript tungkol sa ilang salita. May visceral gross-out reply mula kay Zaito bilang tugon sa hygiene theme. Po yung gumawa ng kaso ni Echigaray. Hoy, matandang kulubot ang balat na kulay balakubak ng bayawak na tuklap ang muka. Hindi mo malaman kung nalason sa sariling amoy o nakakain ng expert na tain ng daga. Tumutugma ito sa tema ni Basilio, ngunit ginawin niya ng graphic imagery. Mabilis mag-trigger ng disgust reaction, pero may risk dahil sa extreme language. Verdict: Zaito, panalo sa round 3, margin debatable. Bakit? Nagbigay siya ng mas maraming vivid crowd-oriented imagery at isang durable closing scheme, museum title payoff, na nag-flip ng legacy expectation, ngunit maraming sandali ang nakadepende sa shock at may ilang offensive ableist language at transcriptive uncertainty. Kaya medyo mababa ang certainty at medium ang confidence. Result: Basilio wins 2. Bakit? Kumuha si Basilio ng 2 rounds dahil sa mas malinaw at structured na mga scheme at payoff. Horror, dehumanizing motif sa R1. Fake trophy, menu gag at personal anecdote sa R2. Habang si Zaito ay naka-score ng malakas na comeback sa R3 gamit ang matitingkad na visuals at isang solid closing pero hindi sapat para baliktarin ang card. Tandaan na malaking bahagi ng epekto ang live delivery at crowd momentum kaya may medium confidence sa pagsasara ng resulta. Scorecard: Basilio 2, Zaito 1. Salamat sa panonood. I-rewind ang mga highlight para pakinggan muli ang detalye at alamin kung alin sa mga linya ang tumama sa iyo.